under meds kasi siya. Gaming computer. Nakaayos din ako ng damit para naman ganadong-ganado. Frozen, let it go, let it go. Frozen yung heart at the let it go, let it go. Dumating na ang tulog. Happy New Year, sir! Isa to sa mga tinitake nila talaga na opportunity to avail yung hoping kami dahil bumubuti-buti na yung pakiramdam niya. Tingin ko, isa din yun sa sa naghihinder sa pag-recover ng katawan niya. Masarap yung food nila. Parang pang North Park. Malayo pa sa mga gusto naming gawin pero marami na rin kaming nagawa. Back to school na si Skyler. Excited ka na? Pumasok? Yes, no. Yes, no? Bakit yes, no? I don't want to go to school. Bakit naman? Ang haba na nga ng bakasyon mo. Parang almost 3 weeks. Nobody at my age, nobody wants to go to school. Ano ka? I don't wanna. You have to wake up early. I don't wanna wake up early. I just have my sleep. Maghanap ka ng school na pang gabi. Gusto mo? Para you don't have to wake up early. So, I came up with this new routine for myself. Pagkahatid ko kay Cloudy later sa school, dediretso na kami ni Jet sa shop. So, that's 9 a.m. Makakarating kami sa shop hopefully around 9:30. And then, from there, doon na ako mag-start mag-work ng mga needs sa shop, sa Lumery, like postings, updates, and also, diba, sabi ko sa inyo guys na magba-back to makeup service na ako, makeup gigs. So, si Kio, naglalaway siya. How are you, baby? Yun, under meds kasi siya. So, first time ko lang din kasing magka-cut. Hindi ko alam na ganyan pala sila kaselan pag pinapainom ng gamot. Naglalaway sila after. At saka ang ang ligalig niyang painumin ng gamot. Nakalimot-kalimot na tayo. Puro tayo gas-gas. Yesterday, Kio was diagnosed with coronavirus. Gastrointestinal virus, kaya naka-meds siya for 7 days. Anak, sarado mo mabuti door. Bakit pumanin niya? Ay po, bumalik na siya. Mahuhulog ka dyan! Nag-i-explore siya. Yan siya. Uy! Kio! Yung line. Kio line. The next station. Kayo line. Just then. Hi! Gulat naman ako si Mama sa'yo. Gising ka na? Come here. Good morning. Come. Come here. Gising mo yun? Kanina ka pagising? Ha? Kanina ka pagising, Clag? Good morning. Tingnan. Kanina ka pagising? Good morning. Kamusta tulog mo, anak? Ha? Okay. I love you. Eat ka bread? Bread? Ano lalagay ni Mama? Anong gusto mo? Peanut butter o Nutella? Ha? Suso pa, baby, kay Mama. Peanut butter o Nutella? Nutella? O, sige. Sit ka, dali. Gagawa si Mama bread mo. Good morning! Ligo na ako.
Prepare na tayo. Anto ka pa, ah. Morning, Kao Kao. Baby love. Jesus. I mean, I was preferring like we try to escape the city, but you know, whatever. Yeah, I don't know. Wait. Just fly away. What about the tire center behind us? It's got a big garage door. Oh, okay. I like the sound of that. Okay, don't see any zombies yet. Let me open this bad boy. No, they're coming. Okay. Back up. Gaming computer. It's a computer. Yeah. Okay. There it is. Look at the who has code like Call of Duty. Call of Duty. Yeah. Yeah. So Wow. Good morning! Fresh na kami. So, ayan. Papunta na tayo ng shop, guys. Dahil na-drop na namin si Cloudy sa school. So, nasa school na yung mga bata. Kaya, kami naman ni Jet ang kikilos for today. So, yun nga. Kinuwento ko sa kanila yung yung magiging routine natin kako na sa umaga sasabayan natin yung mga kids na habang wala sila sa bahay mag-work din tayo. So by the time na nakauwi na sila, nandun na rin ako kasi i-assist ko sila sa assignment, sa project, ganyan. And also si Jet, para pag may gig siya sa gabi, makaka-rest pa siya kahit papaano para makapag-prepare siya for gig niya. Patawag kasi yung aking caregiver. Punta na tayo ng shop. Although, sarado ang shop for today kasi Lunes. It's rest day. Pero kami mag-work kami doon. Also, na din, para makapag-prepare din for inventory, for cleaning, ganyan. Pupunta din si Lisa. Magkakaroon tayo ng extra hand. And extra kadaldalan mamaya, guys. Kaya, yun, excited lang ako. Dami namin ayusin mamaya. Nakaayos din ako ng damit para naman ganadong-ganado. Working tayo for today's video. Good morning. Antok ko pa yata eh. Konta. No oras na tayo natulog? 3. 3. Anong oras tayo gumising? Ako, 5:30. Ako, 8. Diba? Galing natin, diba? Mamaya sleep tayo maaga, ha? Oo. I love you. Love you. Good morning. Morning. Meanwhile. Let it go. Para dapat sa akin yung let it go, Liza. Let it go. Frozen na lang. Parang kay Bella yan. Pero malaki. Mas malaki pa kami sa akin. Hello? Yung Frozen, let it go, let it go. Frozen yung heart of the let it go, let it go. Parang nakakainis. Parang may hugot. Ala, basahin ko na. Sige. I'm so excited to work. To work? Yes. Gusto dami ko ang ano ngayon. Baka sana dito ka pa. Nasa naman kung bakit. Hindi ko feel kumbaga, nasa mode ako ng, kapag same shoes ko. Pag nasa ibang pag nag-iba na ako ng shoes, iba na iba ko. Wala pa akong mabuhay. Kaya tingnan ko mag-isa ko. Dumating na ang tulong. Tutulong galing langit. Grabe. Hindi kasi makikita mo naman yung table namin ngayon. Masyadong maraming So, nakatapos na ako ng isa. Ayan, nagawa ko na yung ko. Ang dami kong naka-line up ngayon, guys, for Lumery. So, natapos ko na yung isa. Ito yung 75th birthday package for souvenirs. Kumuha siya. So, ayan, naayos ko na siya. Ang aking next na ay... Wala pa akong nakalista, pero... Valentine's gift. Shopping na rin ako ng mga materials ko para pagdating ng February. Actually, gusto ko last week pa lang ng January, nagma-marketing na ako para, di ba? Daig ng maaga ang masipag. At daig Kita ng mo? maagap ang Masipag. Oo. Okay. ganon. Ang tanong, masipag ka ba? Dahil dumating na ang tulong, magkakaroon
Siyempre may kalinga. Ay, kalinga. Kalinga, gamit kalinga. Eto naman dito, ayan, wala pa natatapos yung masandamakmakong mga label na pinrint. Happy New Year, Tay! Nakakatuwa guys, ang dami na namin na-accomplish. So, dahil nga, no, marami na tayong, paggagawa dito, ang ating, anong tawag sa kanila? Alay tulong. Mga extra hands natin, yan. Pinagpunas ako ni Lisa ng mga baso. O, diba? Daming mga baso. Pinunasan niya yung lahat, guys. Maraming salamat, sister, ah. At ngayon naman, nakikipagbuno siya sa wake. Naglalagay siya ng wick doon sa top. Kasi nga, by Thursday, magpo-production na ako ng candles. Kaya, dapat ready na yung mga mga materials ko. Kasi, pag ako lang lahat ang gagawa nito, starting from paglalagay ng wick doon sa top, tapos pupunas pa ako ng baso isa-isa, doon nauubos yung oras ko, guys. Bago pa gumawa ng candle, ilang oras na yung lumipas. Kaya nagpe-prep na kami ngayon para sa Thursday, magpo-pour na ako ng candles. Yan, maraming salamat naman, sister. O, diba? Nagdidikit siya ng top sa wick. Ng wick sa top pala. Diba? Nakakalibang gumawa niyan. Di ba sabi sa'yo, ang problema ko nun, hindi ako ang problema ko nun, hindi ako gumagawa ng mga manual work. Usually, reading, academic. Nung magkaroon ako ng opportunity ng manual, sarap pala ako nakaka-relax mo ng manual. Oo, parang ka nag-arts and crafts, no? Tsaka pag nagaganyan ako, lumalabas yung tension ng katawan ko. Hindi ako wala lang ako nag-iisip. Oo. Most of the time, nag-iisip ako eh. Oh, ngayon ang yan, strength talaga ng body mo ang may exercise. Hindi utak. Kasi dire-diretso ko na lang gawa niyan eh. Yan. So, ito yung mga tab. Tapos, dahil nga nagpo-promote kami ng sustainability dito sa shop, yan. Ito yung ginagamit namin, Eco Week. So, maganda to guys kasi environmental friendly siya. Hindi siya nag-i-emit ng black smoke. 'Di ba? So, manual yan ginagawa. Yes, kayo? Kamusta naman kayo? Ito kami, life update. Life update. Yan yung aming ayan sa cellphone ko para kuwari busy-busy. Okay na ako. Nakatapos na ako sa aking Lumery Works. Meron na akong pang Valentine's at saka konting pang Mother's Day. Oh, ganun ako kaaga. Super efficient ko. Super efficient ko. Meron na akong pang Mother's Day promos. Uy. Aba, sino nagputol? Ako. Paano pinutol? Puting. So yun guys, nakakatuwa kasi actually sarado nga yung shop today, di ba? So talagang tinake namin tong day na to settle things. Tapos si Jet, yan, nag-aayos siya dito sa station niya dahil sa Wednesday meron kaming event. May coffee cart event kami sa isang intimate wedding. Di ba nakakatuwa? Tapos while on the side, inaayos ko din tong mga stocks ng pang-candle making namin dito sa shop. So, dun sa mga hindi pa nakakaalam, kung mahilig kayo sa scented candles, guys, pwede kayong pumunta dito sa shop namin, i-assist ko kayo, and then I will teach you how to make your own candle. So, ito yung pour your own candle. And, iuwi nyo siya right after niyang matuyo. Nakakatuwa, di ba? You will also get to customize your own scent. Pwede kayong mag-mix and match ng mga scent na magugustuhan ng ilong nyo. Like yan. Ganyan karami ang ating scent na available dito. Pwede kayong maghalo-halo and magkaroon ng inyong signature scent. And then, tuturuan ko kayo hanggang sa pagdidikit ng wick, paghalo ng oil doon sa wax, pagsalin sa baso,
pagpuputol ng wick and pagdidikit ng stickers. See, from scratch talaga kayong gagawa ng candles nyo. And the good thing about that, guys, is you will get to bring it back with you right after a maximum of 3 hours. So, yung pinakamalaki natin, yan, maximum of 3 hours, pwede nyo na itong iuwi. But yung mga medium sizes, mga 2.5 hours, pwede nyo nang iuwi, o diba? Habang nag-chill kayo dito sa coffee shop namin, meron kayong merienda on the side, drinking coffee, eating pasta or sandwich, tapos kukwentuhan kayo with your friends. Ang saya nitong bonding na to kasi actually talaga last year, 2024 namin siya ni-launch, and ever since, marami nagpupunta dito mga magbabarkada because they love to experience yung pour your own candle. And especially pag meron kaming mga event dito like bridal shower, isa to sa mga tinitake nila talaga na opportunity to avail yung pour your own candle. Kasi maganda siyang activity. Kaya nakarami din kami ng booking ng bridal shower noon last year. Kasi nagustuhan nila yung activities like flower arrangement and pour your own candle. So, yan. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, guys, pasyal kayo dito sa coffee shop namin. Located here in Fairview, Commonwealth. Ayan, o, diba? 2 hours later. Uwi na kami ng bahay. Dinrap namin sila Ate Heidi tsaka si Sister Lisa. Grabe yung kwentuhan. Naaliw kami ng pagkukwento. Ang dami din naman naming nagawa. So, sa Thursday, magpupur na ako ng candle. Tomorrow, iba din ang aayusin ko sa shop. Tapos Wednesday, iba din. I feel so accomplished today kasi dami kong nagawa. Plus, nakapag-catch up kami sa kanila. Yun lang, sumasakit na yung ulo ko ngayon kasi naano siya, na overfed ng information. Pero ang saya dahil ang tagal naming hindi nakita si Ate Heidi talaga, sobra. Kung natatandaan nyo si Ate Heidi, malamang yung mga old viewers namin, nakikilala nyo pa siya. Ate Heidi used to work with me dito sa social media. Siya yung manager ko dati, nagmamanage ng mga brand deals, mga projects, mga events, yan. Siya yung tumutulong sa akin, siya yung nakikipag-usap and nakikipag-set ng mga arrangements sa brands. But since nga nung nag-pandemic, naging online na lang ang work ng lahat, yun. Tsaka unti-unti na din akong naglaylo sa pag-vlog after nung pandemic hanggang ngayon, yan. Na lang kami, freelancer na lang ulit kami ni Jet ngayon. Wala na kaming manager, handler. And marami din pinagdaanan si Ate Heidi kasi nagkasakit siya. So hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakaka-recover. Sobrang payat pa din niya. But hoping kami, dahil bumubuti-buti na yung pakiramdam niya, ang naman kasi sa kanya, ang nagpapabigat sa kanya ngayon is yung anxiety niya, no? Grabe kasi yung dinala sa kanya ng pandemic at saka yung sakit niya, naiwan talaga yung matinding anxiety sa kanya. Kaya feeling ko isa din yun sa naghihinder sa pag-recover ng katawan niya, yung anxiety niya. So, but anyway, yeah, that's the story of Ate Heidi. We're just glad na nakasama namin siya kanina at nakakwentuhan. Kasi, first time ba nilang nag-meet ni Hindi, Sister second Lisa? na. Second time? Yung first kasama sa Jason. Okay. Diba, no? Pero ngayon na nagkakwentuhan ng sobrang tagal. Dito kami ngayon sa tayo. Old China. Dito malapit sa amin. Dim Sum House. Parang Chinese restaurant. Yung discovery namin. Dito lang to sa may Commonwealth Avenue. Malapit lang sa subdivision namin. Nadadaan namin palagi. Pero ngayon lang kami naglakas loob na pumunta. Andiyan na ang food. Mukhang masarap yung food nila. Wow. Parang pang North Park yung laman nila dito. Pero parang mas maraming serving. Oh. Madami siyang sahog, Inaya namin si Kevin, guys. Kaya susunod siya dito. Corn soup, So, order. makakain. Tapos,
far guys, ito pa lang natikman namin corn soup. Okay siya, masarap siya. Affordable din yung price nila. Ayan na ang ating Xiaolongbao. Wow! Thank you po. Hi, sir. Hi! Yes, may Xiaolongbao. Yeah. You discovered. Nasaan ka, Kevin? Saan ka galing? Kondo. Kala ko nasa SMK. Kanina. Tapos pamili akong take-out. Tapos nag-test ka rin. Kasi yung gagawin yung take-out sa laptop. Ay, Buwa ako. Pumili ako inasal, sabi ko. Dimsum. Dimsum na lang. Oo. can you do a bowl, please? Soup bowl. Ay, galing. Mommy Daddy duties. Dahak pa yun po. Kailangan i-check ang gawa ni Skylar. Dapat kasi talaga ako gagawa niyan. Na-extend kami sa shop. Na-extend kami kasi sinagad na yung trabaho kanina. Tsaka nandun din sila Ate Heidi, tsaka si Sister Lisa. Kaya sinamantala na namin. Tumatawag nga si Sky kanina. Sabi ko, iwan na lang niya dito para i-check ko yung iba. Ako nakakagagawa. Kasi dapat talaga tutulungan ko siya. Yun yung promise ko. Kaya ako nga inayos yung schedule ko. Pero meron pa rin pala talagang ganun na mga instances na hindi ko masusunod yung schedule ko. Kanina nga talaga nagigilty ako. Alam mo naman ako, di ba? Yan ang ano ko eh. Yan ang weakness ko. Pag meron akong hindi nagagawa, na ipangako sa mga bata. Kasi hindi ko siya nagawa. Nagigilty ako. Feeling ko, baliwala lahat ng ginawa ko kanina sa shop. I should be here sa bahay para na-assist kayo sa pag-aaral. Pero, yun nga guys, I can only do so much. Kung pwede ko lang naman talagang hatiin yung katawan ko, i-duplicate yung katawan ko at pagkatao ko, ginawa ko na talaga para lahat ma-attend ko. But, importante, babawi na lang ako kay Skylar, kaya i-double check namin yung gawa niya, and kung meron man mga mali, i-correct na lang namin. Then tomorrow morning, I'll talk to her. So, yun mga ninskis, medyo late na rin kasi past 12 midnight na, kaya sobrang bagsak na yung energy namin. Lalamayin lang talaga namin yung isang project ni Skylar, pagtulungan na lang namin ni Jit para mabilis kaming matapos. So, napakahaba ng araw na ito para sa amin, but we are so productive. Ang dami naming natapos. Malayo pa sa mga gusto naming gawin, pero marami na rin kaming nagawa. So, tuloy-tuloy lang natin yung ganyang energy natin para marami tayong ma-accomplish this January. So, thank you so much guys for watching. Good night, and kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. Bye!